Magandang araw sa inyong lahat. Andito ako sa clinic, no? Bagamat busy tayong lahat, 'di ba? Kasi magpapasko na, namimili ng mga regalo, nagpaplano, nagbabudget kasi maraming gastos. May kailangan akong sabihin sa inyong napakahalaga. Medyo nakakabahala at nalulungkot kami, no, sa nangyayari. So, andito na naman tayo sa budget, no? Sa budget hearings sa bicameral, no? Mag-uusap ngayon ang Senado at Kongreso. Alam niyo ba, tinapyas na naman nila ang budget ng PhilHealth. Ang hinihingi ng PhilHealth ay 150 billion para ito sa pagtugon sa mga premiums ng mga senior, ng mga PWD na walang kakayanan magtrabaho, ng mga indigent o mahihirap na pasyente na walang kakayanan magbayad ng premiums. Ito yung mga tinatawag na indirect contributors. Kami yung mga nagtatrabaho, professional, self-paying, yung mga manggagawa, yung mga empleyado, tayo yung direct. Tayo naman nagbabayad ng premiums natin buwan-buwan. Imbes na ibigay ng Kongreso at Senado yung hinihingi ng PhilHealth na 150 billion para sa 25 million na mga taong ganito, no, na kailangan magtulungan sa kontribusyon para sa kalusugan, tilapyas, 1/3 na lang ang nilagay sa budget. At ngayon, magdi-deliberate na naman sila. Kaya kami, yung mga nagpetisyon para wag ilipat ang pondo ng PhilHealth, kami naman ngayon ay nagpipetisyon na naman, no, sa Kongreso at Senado na huwag nilang gawin ito sa PhilHealth. Sabi nila, sobra-sobra daw ang pondo ng PhilHealth. Hindi ho sobra. Kulang na kulang. Meron na kaming ebidensya. Alam niyo ho, natuklasan namin sa kanilang financial statement na audited ng COA. As of 2024, March, meron silang deficit ng 1.25 trillion pesos. Ang tawag nila dito sa deficit na to ay insurance contract liabilities. Anong ibig sabihin ng insurance contract liabilities? Ito yung mga babayarin sana o bayarin o kailangan bayaran ng PhilHealth either sa mga nakalipas na mga reimbursements or ngayon, reimbursements ngayon or sa mga hinaharap na reimbursements na kailangan gawin sa mga proyekto. 1.3 ang hindi nila mababayaran o hindi nila nabayaran. Kaya pala dahil pang ospital na hindi na mabayaran. At ito pala ang dahilan kung bakit itong inaasam natin na konsulta package, no, na pinag-uusapan natin na nasa website ng PhilHealth na binibida nila, na sinasabi nila lahat tayo, at talagang tama, lahat tayo ay may karapatan ng isang free check-up every year kung kailangan. Every year, at least one na libre, outpatient, na may mga libreng test, 32 na maintenance medicines, andun, no? Tapos, ang dami dahil mga consulta center, may mga private, may mga public. Kaya pala, nung in-announce ko itong consulta package, na marami hindi nakakaalam, ang dami mga kababayan natin ang pumunta, nag-register. Iba tinatanggap, iba sinasabi, ay ayaw namin kasi hindi namin alam kung babayaran kami. Iba naman pumunta sa mga public consulta centers. Sinabihan sila, walang pondo, walang pera, walang gamot, lahat wala. Kaya nakakadismaya. Ang sakit-sakit ng damdamin namin, ang dami nagsumbong sa akin. Pala, walang pondo. Hindi talaga pinondohan ng tama. Nilagay nila doon sa insurance, nilagay nila doon sa insurance contract liability, 1.2 trillion. So, nung sinabi ng Department of Finance na may excess ang PhilHealth, hindi kasama itong liability. May excess sila na konting-konti. Ang excess ng PhilHealth ay konting-konti. So, nung sinabi ng Department of Finance na may sobrang PhilHealth, wala. Tapos ngayon, tinapyas pa ng Kongreso at Senado, may balak pa silang tapyasin yung pondo na ibibigay sa PhilHealth. Talaga bang ito ang layunin ng gobyernong ito na tanggalin ang pondo ng PhilHealth? Kasi kung talagang may problema ang PhilHealth at talagang may problema sa mamamalakad, ang solusyon ho ay hindi ho parusahan ang taong bayan.
Kung may problema ang PhilHealth, ang solusyon ho ay hindi parusahan ng taong bayan. Ang solusyon ay palitan yung mga taong hindi magaling ang pamamalakan sa PhilHealth. Ang mga taong malamang baka may kinukuha sa PhilHealth. Hindi yung parusahan tayo. So, ang dami-dami nang sinasabi na may bagong package, pati sa dental, pati sa salamin. Eh, kung itong basic na konsulta package ay hindi mapondohan at nilagay lang doon yung 204 billion na kailangan para pondohan ang konsulta package, saan nilagay? Nilagay ng PhilHealth doon sa liabilities nila. Ibig sabihin, hindi pa na babayaran, hindi pa na popondohan, at baka hindi pa pwedeng pondohan. Nakakalungkot. Paskong Pasko, na-discover namin ito. Pero kailangan namin batikusin, kailangan namin halungkatin para protektahan kayong lahat, protektahan tayong lahat. So, ang grupo namin ay magbibigay ng isang sulat sa Kongreso at sa Senado para nagmamakaawa kami, ibalik ho ninyo sa budget yung hinihingi ng PhilHealth. Gawin mo ninyo 150 billion kasi ito kailangan para dun sa 25 million na mga indirect contributors, 25 million na mga seniors, mga PWD, mga indigent o mahihirap. Saan sila kukuha ng pera para sa kanila kung even as it is, kulang na nga ang pera, deficit na ho, wala hong sobra. And ito namang PhilHealth, bakit yung pinamalabas? Bakit yung pinapalabas na may sobrang pondo? Bakit hindi nyo sinabi ang totoo? Bakit kailangan pa namin halungkatin o hanapin dun sa kay makapal na FS, na financial statement ng PhilHealth? Kung hindi namin tinignan ito, hindi rin namin malalaman. So, Pasko, mag-ingat ko tayo, huwag masyadong kumain ng masyadong matatamis, masyadong matataba, mag-ingat ko sa aksidente, huwag maaksidente, mahirap kung magkasakit, at wala masyadong pera ang ating PhilHealth, at baka kaltasan na naman, tapyasin, at hindi na naman ibigay ng ating Kongreso at Senado ang nararapat sa PhilHealth. So, yun lang po. My next post, I hope, will be happier. May Christmas messages po ako. Pero ito po ay isang importante, mahalagang mensahe. Dapat malaman natin na tayo ho, mga doktor, manggagawa, mga abogado, pati Philippine Medical Association, meron kaming apela na naman sa Kongreso na ibigay yung 150 billion na hinihingi ng PhilHealth. Pero sa PhilHealth naman, ayusin yung sarili ninyo at please, somebody should really investigate at tanggalin na yung kailangan tanggalin. Tama na ito. Tama na. Yun lang ho. Bye-bye.